Germs, good morning. Thursday, traffic na naman. Ay nako, grabe, sobrang traffic. Floodway, Ortigas, San Miguel. Nako po, ano na nangyayari sa atin? Grabe na to. Malala na talaga traffic sa atin dito sa Metro. Balik tayo sa wiring vlog natin. Moto vlog, wiring vlog, tsaka maintenance vlog. Pagsamasamahin natin ngayong umaga. Kahapon kasi, kahapon nga ba yun? Oh tama. Ay hindi, nung nakarang araw pala. Sorry. Nung nakarang araw, may nagpakabit sa atin ng Bosch Europa, tapos TDD Nightbolt, tsaka TDD laser gun. Ayan. Ang motor ni sir ay Bristol ADX 160. So ito na yung second time natin na nagbaklas tsaka nag-install ng auxiliary light, MDL, tsaka busina sa motor na ADX 160. Ay sorry, hindi pala Bosch Europa yung kinabit natin. Hella na compact horn. Yung dalawang maliit pero malakas. Yung pala yung kinabit natin. Sorry, mali ako. Yung Bosch Europa pala, yun sa ADB 160 pala yung kinabit natin. My bad. So ayun, second time nagbaklas tayo ng ADX 160 at nag-install tayo ng kanyang ilaw at busina. Wala naman tayo masyadong kakaibang ginawa doon. Ano lang tayo, tawag nito? Ha? Wala akong dala eh. Nasa shop, meron sa shop. Daan ka na lang sa shop. Ha? Eh, makakasama ka dito. Shoutout kay sir. Ayan, nakita tayo na daan. Dito ka pa lagi dumadaan eh. Dito ako dumadaan lagi. Nag-a-attend ako eh. Ay, nakilala pa tayo dito. Ay nako. Kaya minsan ang hirap magkamote dito sa dinadaanan ko sa Ortigas. Tapos itong way ko na to kasi baka makilala tayo ng mga subscriber natin, sabihin kamote tayo. Anyway, balik tayo sa vlog natin. Eh, shoutout kay sir, customer natin. Nung unang bukas ko ng Bristol, sobrang smooth lang ng pagbubukas ko ng kaha. Tapos itong pangalawa, hirap na hirap ako magbaklas dun sa isa, ay dun sa dalawang pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang hirap na hirap ako magbaklas ng time na yun. Tapos pati pagbalik, hirap na hirap din ako. Shoutout nga pala kay sir, hindi ko na matandaan yung pangalan ni sir na naka Bristol ADX 160. Ayan, dito sa amin sa JR Motorworks, nagbabaklas tsaka nag-i-install din kami ng MDL and horn sa mga motor ninyo. ADX 160, tawag ito, ADX 160 Bristol. Ayan, kung sakasakaling mapanood nyo yung video na to or yung video namin nung una, ayan, nagkakabit tayo nyan. Huwag kayong mag-alala, maingat tayo magbaklas ng kaha ng Bristol. Ang kaha ng Bristol ay malutong, manipis, saka madaling mabiyak. Kaya kahapon sobrang ingat na ingat talaga ako na baklasin yung kaha na yon. Although alam ko naman na baklasin, kaya lang matagal na since nung una ako nagbukas ng Bristol ADX. Tapos update sa akin ni sir, yung binuksan ko nung nakarang araw ay version 2 na ng ADX. Tapos yung binuksan ko nung una ay yung version 1. Kaya medyo kakaiba siya, medyo iba yung build niya. Last time sinabi ko rin na parang magulo yung wiring niya, yung stock wiring hindi masyadong maganda, hindi masyadong tidy. Eto, okay na yung build nito. Nag-improve na kahit papano. Kahit ako, nakita ko nag-improve na rin yung wiring niya. Hindi na siya kagaya nung una na parang rusi yung datingan sa akin eh, yung pagkakagawa ng wiring niya or pagkakagawa ng harness ng stock ng motor niya. Pero itong version 2 na to, version 2 na bago, okay yung wiring niya. Yun nga lang, talaga nahirapan ako magbaklas nung kaha doon sa isa. Yung isang pin lang, yung isang clip lang, kabilaan pati. Pagbalik ganun din, sobrang hirap din. Kasi hindi ko alam kung bakit. Okay naman, smooth naman yung ginawa natin, smooth naman yung pagkakatanggal natin ng mga screw, okay naman.
Kaya lang hirap na hirap lang talaga ako dun sa isa. So ito, ipakita ko sa inyo yung sample clip nung wiring na ginagawa natin dun sa ADX 160. Kasi ako yung nag-wiring nito, hindi rin naman ako makapag-vlog talaga ng todo. Kasi syempre nakakaya naman dun sa may-ari, mag-aantay siya ng matagal kapag binablog ko pa. Tapos sa totoo lang, yung gantong motor kasi kinakapa ko pa yung wiring niya. Hindi naman kapang-kapa, yung tipong hindi pa natin alam yung mga sukat ng wire, kung saan babagsak yung wire, kung saan babagsak yung busina. Iba-iba kasi ang iba-iba kasi yung pa-install ng mga busina. Mayroong dalang PIA, iba ang installation nun, may dalang Hella, compact, iba rin ang installation nun. Lalo na kung magdadala siya ng tawag ito, Bosch Europa, mas malaki yun, mas mahirap ipwesto yun. So kaya nag-iiba-iba. Ito, panoorin natin saglit yung clip natin para naman may idea kayo kung ano yung backlash na ginawa natin dito sa motor ni Sir. Let's go! Hindi pa may kakabit kasi antayin pa natin yung wiring okay na. Okay. Pakita Yung mo, bracket pa pakita mo yung dito. Ito, yung wiring. Ito. Ito hindi pa to sure kasi titignan ko baka tumama itong part na to. Iikutin ko pa yan pag ano. Baka tumama ito. Mamaya iikutin ko. Dito may ginalaw. Wala na. Yung twist box na nilagyan ko. Dalawang twist box. Tapos yung switch na ginamit natin, ito. Hoy, Toy! So ayan, nakita nyo naman, backlash yung harapan, backlash yung panel, backlash yung dalawang gilid. Yung ganyang proseso, ginagawa na talaga namin yan since nag-uumpisa kami mag-wiring. Kasi gusto namin yung pagkilos namin or yung paglatag ng wire namin, mailalatag talaga namin ang maayos. Yung hindi yung dukot-dukot lang, tapos may siksik lang kung saan-saan. Hindi natin pinapractice yung ganon. ADB 150, ADB 160, PCX 160, PCX 150. Binabaklas natin lahat ng kahanyan, lahat ng dadaanan ng wiring natin, lahat ng mga kasagabal sa pag-wiring natin. Baklas lahat yan. Kasi yun yung importante, yung makakilos tayo ng maayos. Kasi wiring, medyo yan hindi lang medyo yung wiring major problem yan kapag nagkaroon tayo ng misconnection or may nailagay tayong naipit na wire kapag hindi natin binalutan. Yung mga ganong senaryo, mga ganong bagay, yan yung mga iniiwasan natin kapag nag-wiring tayo. Nakita nyo yung tubo nung natin, nakita nyo yung flexible hose natin, nakabalot na ng flexible hose yung wire, tapos nakabalot pa ng electrical tape yun. So double protection yun. Kaya talagang maaasahan nyo yung wiring natin. Tsaka nga pala, ang wiring natin sa shop, 1 year warranty yan. Yung harness natin, yung relay natin, ayan, 1 year warranty yan. Tapos yung mga ilaw natin, although wala naman tayong warranty na nakukuha sa supplier, kami for consideration lang binibigyan namin ng 7 days warranty yung sa mga ilaw tsaka busina. Yung sa mga switches naman, passing switch, hollow switch, tapos tri-switch or yung mga 3-in-1 switch na, yung mga 3-in-1 na hollow switch, ayan, nagbibigay tayo ng 30 days warranty dyan. 30 days wala ring warranty yan sa supplier, walang warranty yan. Lahat yan consideration lang namin kasi syempre binavalue namin yung mga customer namin. Hindi naman porque walang boss, wala tayong warranty dyan kasi wala naman kaming warranty na kukuha sa supplier. Hindi naman kami ganun makitungo sa customer. So kahit pa paano, binibigyan namin ng consideration. Ngayon, dapat malinaw yun sa mga customer namin para kahit pa paano wala naman tayo sa ng loob, diba? Although 7 days, napaka-ikli nun, pero wala na tayo masyadong magagawa dun kasi ayun nga, wala naman warranty yung supplier natin.
Sa mga nagpi-PM nga pala sa akin, wag na kayo mag-PM sa akin kasi hindi ko masyadong nare-replyan yung mga request ninyo na messages. Diretso na kayo sa Facebook page natin. Follow nyo na rin yung JR Motorworks page namin. Tapos kung makadaan kayo sa shop, hingin na lang kayo ng sticker para naman kahit pa paano makilala namin kayo sa kalsada. Ay nako, shoutout ulit kay sir na naka-NMAX kanina. Pinapanood yun ako sa YouTube. Maraming salamat. Shoutout sa'yo. Wala tayong sticker, wala tayong dala. Di pa ako nakakapagpagawa nung madami kasi wala pa akong budget. Ay nako, so, maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa atin. Ang way natin, alam nyo naman yun, kabisado nyo na yung way ko. Kung galit kayo sa akin, abangan nyo na lang ako sa kalsada. Bahala na kayo. Isingit ko na rin itong CVT natin kagabi, PCX 160 Joyride driver, PCX 160 MC Rider Joyride. Ito yung nangyari sa CVT nya. Check nyo na lang to, tapos i-judge nyo na lang kung ano yung ginawa natin dito. Ay nako. Valentine's ngayon, pero binura. Valentine's ngayon, kaya binuburarat natin. Naka-group pala. Yun lang. Naupo. Yan, sir. Upo. Nagkabuhok ko. Hindi ka nagpapa-check up ng CVT mo. Hindi mo pinapa-check up yan. 150 lang labor pa-check up, sir. Ayan, te. Ayan, te. Ayan, ito lang yan. Na-amaze kami dito. Ayan, dapat ko yun eh. Dapat ko pangawin. Ano yan o? Ano yung ano rin? Magamit na daw. Grabe, sir. Huwag mo nang ulitin. Baka magpalit din tayo na ito, Aday ka 5,000, sir. Third drive? Papalitan? Oo. Yung malaki nga, malaki sa akin. Sira na yung bahay. Saan tayo kukuha ng bahay niyan? Uy, baka biglang umano. Baka tumalsik yung jeep. Oh, tinamaan na nga. Magpanggap eh, no? Nabagsakan ng motor ko yun eh. Ayan na, ito na. Ubus. Yung pantanggal natin na. Okay na. Ito na yung tsura. Papalitan natin bago. Cut. Sabi ko naman sa inyo, wag nyong pabayaan yung motor ninyo, especially kung mga MC taxi kayo kagaya niyan. Shoutout sa Move It. Ito, Joyride, ayan. Pag mga MC taxi kayo, ako MC taxi din ako for one day. Alam nyo naman nababaran yung takbo ninyo. Ngayon, ito ang mangyayari sa inyo kapag pinabayaan nyo yung inyong CVT. Ito, imbes na lining lang ang magiging problema niya, ang nangyari, nadamay pa yung bell niya. Tapos naabala pa siya kasi nagtulak siya. O diba, ang laking parawisyo. Imbes na smooth lang yung biyahe mo, nakaabala ka pa ng kapwa mo rider kasi nagpa-rescue ka pa, nagpatulak ka pa. O diba, mahirap pag pinapabayaan yung motor natin, especially yung panggilid natin tsaka yung engine oil natin. Huwag nyong ginagawa yan. Kami nandito para magbigay ng payo sa inyo. Kung gusto nyo sundin, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Ito yung patunay sa sinasabi ko na dapat mag-maintain kayo ng motor niyo. Kung MC taxi kayo, mas frequent dapat. Okay na yung 5,000. 5,000 siguro makuha nyo yung mga 2 week kung babaran kayo sa biyahe. Or safe na siguro yung 3 weeks. Makuha nyo yung 5,000 na yan kung talagang bugbugan kayo sa biyahe ng Joyride or Angkas or Move It. Nakita nyo naman, 'di ba? Lusaw ang lining, lusaw yung clutch weight nya.
Lusaw yung lining, lusaw yung weights niya, yung alloy niya talagang, ewan ko kung ano nangyari dun sa alloy niya. Alloy pa ba yun? Ayan mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nagpapa-maintain. Maabala kayo, may maabala kayong kakilala nyo. Tapos ako, nahirapan din ako dun kasi biniyak ko pa yung bell. Ayaw kasi mabunot ba. Ayaw mabunot nung bell niya kasi kapit na. Sinusubukan kong pukpukin kasi pinaliwanag ko naman na kay sir na masisira. Palitin na rin naman, sira na rin naman. Sabi ko, pupukpukin ko na lang to. Kaya lang, kahit pukpukin ko, ayaw talaga kumalas. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung grinder ng papa ko dun. Tapos meron naman akong cutting disc dito sa shop. Ayun, kinating ko yung bell niya. Para tuloy naging shuriken yung kinalabasan ng bell niya eh. Tapos ang pinaka masaklap doon, ayun, napagastos na siya ng malaki-laki. Yung check up 150 lang ha, 150 lang. Every 5,000 pwede ka magpa-check up. 150 lang yon. Huwag nyo nang tipirin yung sarili niya sa pagpapa-check up. Ang check up siguro mga 30 minutes lang, okay na. Tapos na. Huwag na kayong manghinayang sa 150 kung sa 5,000 ninyong tinakbo yung 150 nyo. Ewan ko lang kung hindi nyo pa nabawi yun, 'di ba? 150 lang. Huwag nyo nang anuhin yung ano nyo, 150 nyo. Ano ba tawag dun? Yung ganun, no? Huwag nyo nang pigilin ilabas. Pigil na pigil kayo maglabas ng budget sa pagpapamaintain ng motor. Pag nasira, maaabala kayo. Mas malaki yung damage na mawawala sa inyo. Malaki yung damage na magagawa sa inyo. Okay, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Pasensya na kayo, sobrang ikli lang. Actually, lumagpas na nga ako dito sa shop natin eh. Yung bagong shop natin, ito. Shoutout. Ay, nakalimutan ko na naman bumili ng walis. Ano ba yan? Okay, andito na yung shop natin. Yung unang branch ng JR Motorworks. Ayan. Ayan, shoutout din sa Extra Lubricant. Yan yung gamit kong langis dito sa ADB 160 natin. Maganda na yung langis na to kasi fully synthetic na. Parang Honda na rin, pero magkaiba sila ng viscosity. Fully synthetic na mas mura. So magwawalis-walis muna tayo dito sa labas. Magliligpit-ligpit muna tayo ng harapan natin. Tapos after nito, open na tayo. Let's go. Hindi pala naipasok yung plywood. Buti hindi nawala. Okay, maraming salamat rin sa pagsuporta sa atin dito sa JR Motorworks vlog. At sana panoorin nyo rin yung ibang video natin, ibang vlog natin dito sa channel natin. Maraming salamat sa suporta ninyo. Hanggang dito na lang ulit tayo. Jeprox out.